Alright, mga kababayan, dito po sa impeachment trial kanina, muli na naman pong nagpasikat. Muli na naman pong bumanat po itong si Ka Robin Padilla. Yun ang ganda ng pangalan, si Ka Robin. Oo, inupakan po ang magandang abogada po ng prosecution team. Ano po? Niratrat. Niratrat po ng mga aliases. Ito pong si Attorney Divina Gracia. Oo, pero ang tanong, naisip kaya nito ni Ka Robin itong mga pinagbabanggit niya, no? Pagkarami-rami pong mga aliases at least mga totoong tao 'yan. Yung mga sinasabi po ninyo, Ka Robin, mga totoong tao po yung mga 'yan. Meron pong tinatawag na birth certificate. Meron pong tinatawag na baptismal certificate. Ganun din pagka nadedo sigurado meron pong lalong ayan nga kung sumakabilang buhay meron pong tinatawag na death certificate. Ano po? Tingnan niyo mga kababayan, pag ang na dead ball, sige sabihin natin may sumakabilang buhay dahil po sa inkwentro, ang unang nilalabas nila talaga yung alias ng isang tao. Pero later on, after further verification, nilalabas din naman po nila yung kanyang tunay na pagkakakilanlan or yung kanyang tunay na pangalan. So, ibig sabihin, mayroon pong tunay na pangalan. Itong mga alias na pinagbabanggit nitong si Ka Robin Padilla. Pero itong mga aliases na nilabas po ng OBP at yan ay bilang representasyon po sa kanilang mga resibo o documentary receipts, kagaya po nitong si yung nauna, yung sikat na sikat, trending na pangalan na si Mary Grace Piatos. Di ba? Marami pa yan. Marami pa yan. At itong huli, meron na naman pong mga bagong pangalan na lumutang. Kagaya po ni Timon Andro Pusa. Meron pa pong Antonio Pagong. Yan At si Shane Ngit-Ngit. Marami pa yan. Kaya lang, wala naman pong tunay na pagkakakilanlan itong mga ito pakinggan po muna natin itong si Ka Robin Sili. Ka Robin Padilla. Okay? Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahalang Hukom. Meron lang po akong tanong sa ating saksi. Opo. Ginoo, sa palagay niyo po ba karapat-dapat lamang na gumamit ng alias kapag confidential fund ang pinag-uusapan? Sir, as someone who does not know, sir, implementations of parang mga confidential activities on the ground, sir, I cannot, hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. But based on information that I got, sir, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Chica. But I know, sir, that confidential activities are considered to be sensitive, and there might be individuals or groups that need to be somehow protected, sir, because of the information that you would be getting from those people, sir. So, yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi. But going back to the JMC also, sir, sa Joint Memorandum Circular, there is no specific provision, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments. Okay, maraming salamat po. Meron po akong tanong sa prosecution. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po ika-19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba?
Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magtalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo, the real name. So, pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-Cobra, ka-Agila, ka-Alawin, ka-Tigre, ka-Kapre, ka-Sirena, ka-Adobo, ka-Sinigang, ka-Pansit, ka-Tinola, ka-Sile, ka-Kamote, ka-Bawang, ka-Maxi, ka-Labuyo. Strictly Lahat speaking, po yan, sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict. Yeah. Iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir, Your Honor. ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One last na lang po. Kindly wind up, One last na lang po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Your Na may Honor, mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan nung nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor, isa na lang po. Isa na lang po. Kindly wind up. Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? to be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Tama po. Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman po siyang confidential funds na wala po siya sa mga ER na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Oh, so, alright, yan po ha, napanood po natin. At matindi talaga itong si Ka-Robin, ano? Ginamit pa talaga itong si Benigno Aquino. So, ayan, so tuloy, napahiya ka kay Senator Aquino. Wala daw po siyang confidential fund. So, yun nga mga kababayan, ano, walang punto. Oo, walang punto ang mga ipinagnangak-ngak, pinagdadaldal nitong si Ka-Robin. Yung mga gumamit po ng alias na yan, yung mga pinagbababanggit ni Ka-Robin, ano ho, at least mga totoong tao po yan. Sila ay mga totoong tao. Ano po? Grabe, ano? Well, mga kababayan, malinaw or maliwanag naman po, ano? Kung si Pusa, si Aso, si Pagong ay mga totoong tao lamang, bakit hindi nila ilabas? Bakit hindi nila ilabas yung tunay na pagkakakilanlan ng mga ito?
kahit hindi na po siguro i-publish sa mga pahayagan yan. Oo, i-present na lamang nila doon po sa impeachment court for the prosecution to check. Oo, ipapacheck po nila yan sa PSA. At ganyan lang po naman kasimple kasi mga kababayan, di po ba? Ang problema, wala eh. Oo, kaya mananatili sa isip ng taong bayan yan na sila po ay mga gawa-gawa o itong mga pangalan na pinalutang ng OBP ay mga gawa-gawa lamang. At ang pondo mga kababayan, sino ba ang nakinabang? Wala naman kasing itinuturo, kundi itong itong si Acosta, ang tinuturo niya si La Chica. At sino ba ang boss ni La Chica? Hindi po ba si Sara Duterte?